Sa pagkakataong ito, mahal tayo po narito po sa napakahalagang bahagi ng ating pong banal na gawain. Kaya po inilingan po natin lahat, maging mga datihan, mga baguhan, tayo pong lahat ay tumayo upang tayo po ay magbigay galang sa Ebanghelyo na kaligtasan. Yan po ay dadalhin ng ating may beloved co-preacher, beloved Brother Hal Cruz. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Evoy Merly. At tayo po muna magkasapon dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Upang tayo patuloy patnubayan, gabayan na ating dagalan sa buhay. Opo, dakilang mapagpalang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pinagbubukan ng mga biyaya sa punang dalangin ng taong nilangisan. Aming minamahal ginagala ng Pastor Evangelista Wilde Ahmed and Papa O God. Minsan pa kami nagpupunta kapasalamat sa bawat yugto na aming banalagang pinagpalat nilang isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuin na O Diyos. Subalit bago po yan, bisa pa kami buong pagpapakumbaba, imin nakapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa balang kalooban, patawaran mo bawa sa amin O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa kanang akin, wala po akong magagawa, mahal ang Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Daluyan ng Espiritu walang para simple kapanaanan, maintindihan na aming iniibig ng mga baguhan, mga bisita, matatihan, pag sa aming webcast viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damon sa pindas at dasan ng bilip cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At nagit sa lahat, ako nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And we give our honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Ahmed, the end-time problem of God. We love you so much, Mama Pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Linus Almeida. Greetings and respect to all the beloved children, grandchildren who are the family here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat din po na mga ating iniibig na makapamanggawa, makapatiran sa lahat ng ating mga iniibig na mga bisita dito ngayon at maging sa lahat po ating webcast viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the Royal Family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved sons of God, always remember this one thing, that we are in the last days, perilous time. Tayo po ay nasa huling panahon na, mga inibig ko. And the best thing that we can do to choose and serve our loving God. Ito po ang dapat natin gawin, na piliin natin maglingkod, magpasya pa, magdesisyon ka, maglingkod ng buong katapatan sa ating dalang Diyos sa buhay, lalo na sa ating iniibig na mga bisita nandito ngayon, sa ating beloved webcast viewers, sapagat ang Diyos ay naglagay mismo ng mga utos, na sabi nga po dito sa, from the book of Deuteronomy, chapter 30, verse 15, kaya lamang po, ano po sabi po rito? From the book of Deuteronomy, chapter 30, verse 15, I have set before thee this day life and good, and death and evil. God bless you, Pastor Tagal. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 15. Tingnan mo, na ilagay ko sa harap mo, sa araw na ito, ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan. Purihin po ang ating dakilan sa buhay, and God bless His Word. Palakpakan po natin dakilan sa buhay. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! Napakaliwanag ang sinasabi na banal na kasulatan, mga inibig ko. See, I have set before thee this day life and good, death and evil. Nasa sa atin, mga iniibig, kung ano po ang ating pipiliin na mangyari sa ating pong mga buhay. Tayo ang magpapasya, tayo ang magdedesisyon kung anong gusto nating buhay na mangyayari, kung nais natin ang kabutihan, mga inibig ko, at ang buhay,
maglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung aking ibababa ang basa, mga inibig ko na sabi dito sa 16, na inuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga paratuntunan at ang kanyang mga katuruan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Kung ating palang susundin at tatalimahin ang banal na kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, makakamtan natin ang lahat ng mga pagpapala, blessing, triple blessing na pangako ng Diyos, pagpapalang physical, material, spiritual pala, yung proteksyon na nagmumula sa ating Diyos sa buhay, ating patuloy na mararanasan po yan, makakamtan po natin yan pag pinili natin maglingkod sa Diyos. Kaya kung tayo po yung maglingkod sa ating mahal na Panginoon, ibigay na po natin ng 70% yung ating matapat na paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Wala yung 99%, kinakailan 100%, sabi natin minahal na pastor na paglilingkod, upang makamtan po natin yung dakilang kabutihan, yung buhay na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat may babalaan ba na kasunatan? Pag hindi mo pinili ang kabutihan at ang buhay, mga inibig ko, at ang pinili mo ay ang kamatayan at ang kasamaan, ay, ito ang mangyayari, mga iniibig, at ibabala, na sabi dito sa 17, ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito, na kayo tunay na malilipol, hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain ng inyong ipinagtawid ng Hordan upang pumasok na ariin. So yan po ibabala sa lahat ng tao, maging sa mga lahat ng Kristiyano na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po dito pinag-uusapan na tayo po ito maganda ng mahabang panahon. Ang tinitingnan po dito yung sincero na paglilingkod natin, yung pinili natin na paglingkuran ng Diyos nang tayo araw na magdesisyon na ating paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga napakinggan na mapatuko nila, simula sa simula hanggang sa matapos, maiiyak ka sa grabing kabutihan na ginawa ng Diyos ng simula ng kanilang piliin, maglingkod at magpasyang magdesisyon na paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa nating kapatid, ang sabi niya, kung hindi siya nagpasyang maglingkod sa mahal na Panginoon, bumibili lagi ng oxygen para pag umatake yung kanyang asthma, meron siyang ilalagay dun sa kanyang mukha, mga inigo, para makakuha niya yung hangin. Subalit, nung nakapanood siya ng banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoon, umusbong ang pananampalataya sa kanyang puso, mga inibig ko. And right from that moment, mga inibig ko, yung mga gamot na kanyang mga dating mga binili, hindi niya po ito ininom at sila po dumalo sa gawain ito at pinagpanan lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung huling nag-testify lalo, mga inibig ko, isipin mo kung gaano kasama ang kanyang asawa sapagkat alipin ng droga, mga inibig ko. Isipin mo, mga inibig ko, pati yung mga anak, ginagawang parang dart, mga inibig ko. At pati yung punyal ay yung palad, sinasaksak doon sa kamay ng anak niya. Grabe ang pagkalulong sa droga, mga ibig ko, at talagang papatayin niya ang kanyang pamilya. Subalit, nangusap ang malapang sa kanya, mahal kita. Sabi ng tinig, mga inibig ko. 3 beses, mga inibig. Sabi sa lo. At talaga naman pong sa naranasan ng ating mahal na kapatid, being a battered wife, mga inibig ko, talaga naman pong talagang susumpa mo siguro bakit nabuhay ka pa. Pero yung ating mga kapatid, bagamat sila wala pa sa ating mahal na Panginoon, nandun na yung proteksyon, pag-iingat ng ating dakilang sa buhay, sapagkat meron isang tao ng Diyos na nalalangin araw-gabi upang lahat ng tao ay makalapit at magpasyang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sana pakinggan natin patuloy ating mahal kapatid kanina, mga inibig ko, subalit ng araw na yan, siya po ay naimbitahan at nakadalo sa gawain. Nagtaka siya bakit sa kanyang dinadaluhan. Wala pa nga yatang 1 oras o mga inibig ko, tapos siyang gawain nila sa Trinity in person, mga inibig ko. Subalit sa ating mga kapatid, nagtaka siya bakit wala pa yung asawa niya, bimilang na maraming oras. At nung umuwi, laking gulat niya.
humingi ka agad ng tawad yung kanyang mga asawa, sapagkat totoong nadama ng ating mga kapatid, yung kanyang mga asawa, yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon, mga inibig ko ay humingi ng tawad at sabi niya, ganun din naman lagi ang ginagawa niya. After 1 month, babalik ko sa dati. At nung mayakap niya, hindi ko basa, kaya pala hindi ko maamoy na nag-take ka ng drugs kasi nagbasa ka. Pero sinabi niya, kahabagan ka ng mahal na Panginoon. Nanibago siya sa lumalabas na numumutaw sa kanyang bibig, sapagkat ito'y mula sa ating pinakamamahal na mga salita, mga inibig ko. At sa madaling salita, mga inibig ko, dumalo sa gawain ito at siya rin mismo. Sabi niya kanina, naglulupa sa isa sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Simula ng araw na yan na sila po'y maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung ating makahal na kapatid na yun, ating beloved sister, kasama din po namin yan sa Manila City Jail, sa kabagan ng mahal na Panginoon. At yung kanyang asawa, sa ibang jail naman para sa mga male brothers, mga ibig ko, na talagang ibinigay na ang kanilang buhay pag ninaglingkuran. At kaya, mga inibig ko, yung kanilang pagkapasya, mga inibig ko, talaga naman pong pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, pag tayo, mga inibig ko, sa lahat ng ating mga iniibig ng mga baguhan, maging sa ating webcast viewers, pag hindi po natin binigyan ng pagkakataon, papasukin ang ating dakilang sa ating mga puso, mga inibig ko, ang mararanasan natin hindi yung kanyang kabutihan, kundi yung galit ang ibubukso ng Diyos sa tao na magbabaling halaga sa kanyang banal na salita. Ano sabi po dito sa Zephaniah chapter 1, verses 15 and 18? Kaya nalaman po. From the book of the prophet Zephaniah, chapter 1, verses 15 and 18. That day is the day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Verse 18, neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the earth, in the land. Gabas po. Zephaniah Kapitulo 1, versikulo 15 at talon sa 18. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuutan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalibuot ng kadiliman. Dito po sa 18, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang mangyayari pag ang mga tao ay patuloy na nagbibingi-bingihan sa paanyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At wala na silang may alibay, mga inibig ko, na hindi na napakinggan ang purong ebanghelyo ng kaligtasan, sapagkat ang ating minamahal inagaran, Pastor preaching the word of God with power and anointing, sa television, sa radio, sa YouTube, sa Facebook account, mga inibig ko, wala na silang may kakatwiran, mga inibig ko. At ang layunin ng mahal na Panginoon, kung bakit tayo nandito ngayon, meron siyang ililigtas sa araw na ito at sa mga darating pa mga araw. Sapagat kung saan pumupunta ang gawain ng ating mahal na Panginoon, meron siyang iniligtas yung mga tao na lumalapit na sila po'y magdidesisyon na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo po ay magdesisyon at ibigay natin ang ating buhay sa ating deklarasyon sa buhay, hindi na yung galit at puot ng Diyos ang ating maranasan. Ay yung sa pamamagitan ng mga kalamidad, mga bagyo, mga lindol, mga salot, mga nipipintong gyera, mga inibig ko, yung mga tornado, mga inibig ko na kumikitil ng maraming tao. Hindi tayo natutuwa doon, tayo nalulungkot sapagkat ang tao na mamatay na walang Kristo sa puso, diretso ang kanilang kaluluwa sa kapahamakan, mga inibig ko. Kaya habang meron pang panahon, mga inibig ko, ang mga tao, maging namang ilang Kristiyano na hindi pa binibigyan ng 100% ang kanilang pagkilig sa Diyos, ito ang tamang panahon para paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat walang makakatayo
Sabi ng banal na kasulatan, walang makakatayo sa galit ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko, kundi yun lamang naglilingkod sa Kanya na pong katapatan, mga inibig. Biblia mismo nagsasabi, mga inibig. Nasabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, sa Revelation chapter 6, verse 17, "For the great day of His wrath is come, and who shall be able to stand? Sapagkat dumating ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino makakatayo?" Yung mga hindi nagpasya maglingkod sa Diyos, hindi sila kailanman makakaharap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pero tayo na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo inaaralan ng pagtuturo, pangangaral ng ating minamahal ginagawa ng Pastor Evangelista Will Almeida, ang mga Bible study, ating beloved Lord Pastor Linus Almeida, ating beloved children, whole mother family, tayo ay makakatayo sa nalalapit na ibubuksang galit ng ating mahal na Panginoon sa mundong ito. Plus yung kanyang pangako na buhay na walang gang, yan po'y anytime now. Ngayon, ano ang ipinagagawa ng ating mabait na Diyos na buhay na dapat gawin ng lahat ng tao sa mundong ito, maging sa mga ilang piraso pang Kristiyano na hindi pa binibigay ng 100% ang kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Ano po sabi dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, and Hebrews 3:15. Kindly po. From the book of 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. "If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land." From the book of Hebrews, chapter 3, verse 15, "While it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation." God bless you po. Ikalawang mga taga-Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. "Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, ay aking ang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain." Dito po sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 15. "Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig nyo ang kanyang tinig, huwag niyong pagmamatigasin ang inyong mga puso na gayang sa pamamungkahi." Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! So ito po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay sa lahat ng mga tao, sa lahat ng ating webcast viewers, maging sa ating mga iniibig na kababayan sa lugar na ito, mga iniibig ko, meron pa kayong panahon na humabol bago ibukso ng Diyos ang kanyang galit sa pamamagitan ng mga kalamidad, mga lindol na malalakas na hindi makakayanan ng tao, mga inibig ko. Habang ating daw napapakinggan ang kanyang banal na salita, mga inibig ko, huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Buksan natin ang ating mga puso, papasukin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon upang yung kabutihan at buhay na kanyang pinangako ay ating makakamtan. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, magpakumbaba ka. Magpakumbaba, mga inibig ko. Minsan ito hindi magawa ng tao. Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, hindi yung ating kinigisang reliyon, doon ka dadalangin sapagkat wala kang makakamtan doon. Sapagkat galing na po tayo lahat dyan, mga inibig ko. Subalit yung tinuro ng ating minamahal, ginagala na Pastor Evangelista Will Almeida, minibig ko, na ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu katotohanan, hindi nakikita, parang hangin, hindi mo siya nakita, pero naramdaman mo siya. Pag dumalangin ka sa ating mahal na Panginoon, nandun ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag dumalangin ka, isang tiyak na bagay, pag maglingkod ka at magpasya kang ibigay ang iyong buhay sa ating mahal na Panginoon, didinggin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon at pagagalingin ang iyong mga karamdaman. Everybody, praise the Lord! Kaya sa ating mga iniibig na makababayan sa lugar na ito, dyan sa paligid, alam ko na malakas ang sounds namin, napapakinggan niyo po ito. Meron pa kayong pagkakataon sa susunod na Webes, nandito pa kami, sa susunod na linggo, nandito pa ulit kami, mga inibig ko. Humabol kayo, mga inibig ko, upang makamtan nyo rin yung mga blessing, pagpapala na aming nakamtan, na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa niyo yan, mga inibig ko, may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon na ibibigay niya sa atin. Ano sabi dito sa huling talata? Last verse, Psalms 91, verses 15 and 16. Kaya lamang po, maganda naman kawit, manurugtog. From the book of Psalms, chapter 91, verses 15 and 16. "He shall call upon me,
and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and shew him my salvation. Amen. Praise the Lord. Mga awit Kapitulo 91, versikulo 15 at 16. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Purihin ang ating pinakamamahal po. Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Sino tayo para pangakuan ng kanyang bagay? Tayo galing sa muriming magbasahan lamang, subalit tayo'y nilinis na lubos ng ating mahal na Panginoon. At tayo lubos na nagpapasalamat sapagkat tayo binigyan ng totoong pastor ng ating kaluluwa, totoong propeta ng Diyos sa ating kapanahunan, sa kanyang panalangin, pag-aayon ng mga inibig ko, yung ating mga panalangin ay dinidinig ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung tayo po nananalangin dito, mga inibig ko, sa unang panalangin natin, dearly beloved noble pastor, the whole of the family, mga inibig ko, sapagkat ino-honor ng madakilang Diyos. Yung panalangin ng ating minamahal ginagawa ng pastor, sapagkat ang kanyang panalangin ay nakadulugod sa harapan ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya pagtatawag ka sa oras ng kapagabagan, sa oras ng karamdaman mo, na ikakamatay mo na, nandyan lagi ang kasagutan na ating mga pagagalingin kakaagad. Walang medisina, walang doktor. Nandyan ang mahal na Panginoon na nagpapala sa ating mga inibig ko. At bibigyan ka pa ng mahabang buhay. Yung mga nakakamtan natin ngayon, mga inibig ko, yan po ay regalo na lamang po yan, mga inibig ko. Sapagat ang ating inaasam na pangako ng Diyos, yung ating sa makapiling anytime now. And we are in the last days, perilous time, redeeming the time for the time are evil. Ang panahon po ay talagang masama na mga ibig ko. Kaya ang atin na lamang pong gagawin, sundin natin yung turot pangangaral ng propeta ng Diyos sa telebisyon, sa YouTube, sa Facebook, mga inibig ko, yung mga Bible study, ating beloved Robert San Pastor Linsan Almeida, upang matutunan natin lahat, maisagawa ng 100% at magpasya kang maglingkod. Piliin mo maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. Kaya sabi ng banal na kasulatan na ating nabasa, tingnan mo, inilagay ko sa inyo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, ang kamatayan at ang kasamaan. Tayo po natin tumayo, mga inibig ko, and we are all inviting all the beloved visitors to please come forward. Ganyan po sa harapan. Tanggapin niyo po ng formal habang inalalayan natin mga beloved choir members, yung ating mga bisita. Huwag po kang ngayong mahimaya, wala pong iba kayong tatanggapin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating nag-isang Diyos sa buhay. Amen, praise God. Habang ating inaawit ng paburing awiting ito, gawin natin panalangin ang awiting ito. Habang aking binibigay mong pagkataon, sa aking beloved ko, Preacher Brother Barry Joey, sa kanya pong altar call. Amen, praise the Lord. Hallelujah.